Hayon, good day sa inyo mga katiktik. Mayroon na naman tayo ditong bagong Vivo V29. Iba-bypass natin itong mga katiktik. Ayan, ito po yung likod niya mga katiktik ko. As you can see, nakikita nyo talaga yan mga katiktik yun. So, ipapakita ko sa inyo na ito ay naka-Google account. Kung tatawagin nyo sa kanila is FRP. Ayan, ito na yun mga katiktik. Ayan o, nakikita nyo is naka-Google account ang ating Vivo V29. So, yan. Long press lang natin yung volume up, volume down para ma-enable yung talkback. Kasi magagamit natin yan mga katiktik. Ayan, so na-enable na, i-close lang natin mga katiktik. Na-enable na yung talkback. Ayan, so nakikita nyo naman na nagdo-double tap tayo dahil nga naka-talkback. So punta lang tayo dito sa add network. Ito, sa may wifi portion, add network. At nakikita nyo parang globe. Double tap mo tong parang globe na icon. Next. Ayan, double tap kahit saan sa screen mga katiktik. Double tap mo lang hanggang sa lumabas yan. At sundan mo lang na 1, yung naka-highlights na number. Ayan, 1 and 2. Pindutin mo yan mga katiktik ng sabay. Tapos 1 and 4. Pindutin mo ng sabay. Mag-highlight naman yan mga katiktik at sundan mo na. 1, 4, 5. Sabay mong pindutin at lalabas yung mag-slide. Gamit ka ng tatlong daliri, slide mo lang mga katiktik at lalabas ang settings. Pindutin mo yung settings. At pag na-enable na yan, i-off natin ang talkback, long press, volume up, volume down para ma-off ang talkback. Ayan, na-off na. Para di na tayo magdo-double tap, i-back lang natin at hanapin ang braille display. Scroll down, braille display, and then ito, go to talkback. And then hanapin mo dito yung accessibility menu. I-on natin yan mga katiktik ang accessibility menu. Yan, turn on natin yung icon at magkakaroon tayo ng parang green na mag-pop up. Ayan o, nakita nyo yung parang green. Ayan sa gilid. Yan. So, ito mga katiktik yan yung accessibility menu. Ayan. So, try natin yung Google Assistant. So, hindi po siya working. Kaya ang gagawin nyo kasi ito ay, ayan, gagamit tayo dito sa settings. Yan, pindutin mo yung settings, help and feedback. Kaya hindi na gumagana mga katiktik yung accessibility menu dahil yan, next keyboard tayo. Dahil Android 14 na po itong hawak natin. Android 14. So, i-type mo lang dyan is delete. And then ito, pindutin nyo, disable apps. Delete and disable apps. Yung pinakauna, tap mo lang yan. And then itong tatlong tuldok. Tapos may makikita ka dyan na share article at hanapin mo yung Chrome. Ayan, itong Chrome. Pindutin mo lang yung Chrome. Yan. Tapos, without account mga katiktik, use without account. Yan, ulitin mo lang, tap yung tatlong tuldok, share article, and then Google account. Google Chrome. Nothings lang natin. At dito sa taas mga katiktik, sa address bar, type mo lang ulit ang lagi nating tinatype na BNROM. Yan, slash bypass yun. So, sundan mo lang mga katiktik. Zoom mo lang yan kung di mo kaya or i-slow mo lang yung settings dyan sa YouTube. Tap mo yung settings. Ganyan mga katiktik, settings. Tap mo ang setting, yan sa pangatlo. Yan. So, ito yan mga katiktikaw, yan o, about phone. This is Vivo V29 na FunTouch OS 14 and then Android 14 na din po to mga katiktik. Kaya natin siya ginagawa ng vlog. So, yun. Nakita nyo naman na naka-Android 14 na tayo. So, proceed tayo. Punta tayo dito sa system. Ayan, and then ito, phone clone. Gagamit tayo. Pindutin mo yung phone clone. Check mo lang yan, and then new phone, and then Android, got it, and then allow while using app yung pinakauna. And then gagamit tayo ng isa pang Android na cellphone, kahit anong Android na cellphone, basta kaya nating malagyan ng Easy Share. So ang Easy Share is mada-download lang natin yan sa Google Play Store. Yan, ito. Naka-install na po ang Easy Share natin, at syempre kailangan nyo din mag-download ng Activity Launcher na nandoon lang din sa Google Play Store. So, yan, phone clone. Ayan, all device. So, iscan lang natin siya mga katiktik. So, again, kailangan nyo mayroon kayong na-install na Activity Launcher and then yung Easy Share. So, saan siya makukuha? Doon lang yan sa Google Play Store, mada-download. So, iscan lang natin. Iscan lang natin mga katiktik. Yan, pag na-iscan natin, antayin na lang natin na mag-connect yung dalawang phone mga katiktik. So, pag nag-connect na, ita-transfer lang natin dyan yung Activity Launcher na sinasabi ko na pwede ring ma-download sa Play Store. So, dito tayo sa luma na cellphone. So, unselect lahat. Punta tayo sa apps. Yan, ito, Activity Launcher.
Yan. Yan yung ita-transfer lang natin mga katiktik. Start cloning. Again, ang Activity Launcher is mada-download lang sa Google Play Store. So, punta ka lang dito sa parang orasan and then ito na yun, open. Ayan, open siya mga katiktik and then okay lang natin. Yan, antayin natin, naglo-loading lang po yung konti at then hanapin mo yung Android setup. Ito yun, Android setup. Tapos, scroll mo lang, tingnan mo yung, ayan, ito, walang setting na icon, trampoline yan. And then, i-start mo lang, tapos, ayan. Ito, next natin dito. Dapat maingat ka dito. Next. Tapos, ito, no cable. Yan. Dapat masundan nyo dito na portion. Copy without cable. Ito ang pinakamahalaga dito mga katiktik. Yung masundan mo siya at ma-type mo yung copy without cable. Yan. Use Google account. And then, maghintay tayo ng ilang saglit. Ayan. And then, start natin or next. Next natin. Ayan. And then, gagamitin ulit natin tong isang cellphone mga katiktik. Punta lang tayo sa Google. Ayan. Google, and then itap natin yung mic niyan. Ayan, tap natin yung mic, and then sasabihin natin, set up my device. Yan, ganyan ang sasabihin mo, set up my device. And then yan, ganyan, kusa po siyang magaganyan mga katiktik. And then get started mo lang, and then next. So, ganun lang, hintayin lang natin mga katiktik na mag-detect ang kabilang phone or mag-connect sa ating luma na cellphone. Kasi ang trabaho niyan mga katiktik, is ikakopy niya yung ating Google account dito sa luma. Next lang natin and then copy. So dito sa left side na phone mga katiktik, ang Google account niya is ikakopy niya dito sa ating iba-bypass na phone, yung B29. So dapat isa lang yung nakalagin doon or nakasign in. Ayan. I-enter lang natin yung password dito mga katiktik sa ating Google account na nakopy dito sa luma. So isa lang naman yung mga katiktik yan. Kapag ma-enter nyo na, i-enter mo na lang mga katiktik. Ayan, copying your account. So, pag na-copy na yan mga katiktik, dito na lang tayo mag-focus sa isa nating cellphone, yung B29. Ganyan lang siya mga katiktik. So, naway may nakuha kayo dito na idea at huwag kalimutan mag-subscribe at syempre mag-like na rin. Like lang mga katiktik is sapat na. Sana mai-like nyo kung isa ito sa makakatulong sa inyo mga katiktik sa pag-bypass ng iyong Google account na nakalimutan. Ayan, fast forward natin ng konti mga katiktik para di maubos ang oras nyo. So, ganyan talaga yan mga katiktik. Loading mga 2 to 5 minutes. And then, may lalabas yan mga katiktik. Ayan, pindutin mo lang mga katiktik, don't copy. Yan, ganyan. So, wala na tayong gagalawin doon sa kabila na phone. Ayan, nakita nyo, na-copy na natin, na-sign in na natin, skip na lang. Na-sign in na natin yung Google account natin. Yung Google account natin sa kabila, kumbaga na-copy na natin. So dito mga katiktik, skip mo na lang. Ayan, konting loading lang yan mga katiktik. Yan, at babalik to sa pinaka-start mga katiktik, and then si-sit up lang yan, ganyan lang yan. Ayan, sinasabi ko babalik sa start. So si-sit up mo na lang yan mga katiktik at makakapasok na tayo sa ating home screen. And then, shout out na lang sa mga solid viewers ko dyan, mga silent viewers, yung mga hindi nagko-comment dyan na mga viewers ko, no? Shout out na lang sa inyo, mga silent viewers. At we are now on 18,000 subscriber, mga katiktik. Maraming salamat kaayo sa inyong tanan. Ayan, mga katiktik. May isa na naman tayong phone na mai-unlock at masubaybayan yung mga katiktik kung paano siya i-bypass. Ayan, pasok na po sa home screen. At syempre, congrats na lang kung nasundan yung mga katiktik. Ayan. Again, this is Vivo V29. Ayan o. Fan Touch OS 14, Android 14. So maraming salamat sa panonood. Again, and hanggang sa susunod ko na video mga katiktik, naway mag-abang-abang kayo para panibago na namang idea ang iyong matutunan. So inop ko lang yung accessibility menu kasi hindi na natin kailangan mga katiktik. And then i-try ko siyang i-restart mga katiktik ang ating phone. Yan, ito turn off ko, i-restart natin. Titingnan lang natin mga katiktik kung siya ay babalik ba sa menu o sa home screen. Naka-open na siya. So, pindutin lang natin reboot or restart. Ayan. So, fast forward natin ng konti para hindi na naman maubos ang oras niyo mga katiktik. Yan. Kasi mag-open pa yan mga katiktik. And then, yun na yun mga katiktik. At itong isang phone na ginagamit natin sa pag-bypass mga katiktik is itabi na natin. Hindi na natin kailangan yun mga katiktik.
Kailangan lang natin yun kanina dahil nga kailangan natin maipasa o may transfer ang activity launcher. Ayan na mga katiktik. Open na po ang ating phone. Again, this is Claire Banz and this is your katiktik. Bye-bye!